This is our finished product, guys. Our baked Seabass with citrus, orange, lemon, and some salsa. And we have a lot of orange stock. And nag-iisip ako kung saan ko siya gagamitin. Kaya, yan, gamitin natin siya sa Seabass. Meron na akong pre-chop na onion and tomato. Nag-add lang tayo ng olive oil. Ayan, yan siya. So, gamit tayo ng orange, pepper, lemon, and ginger. Yung ginger natin, unti-unti na. Sa mga nakaraang videos ko, yan. Araw-araw may video. Yan. Maiba naman yung Seabass kasi lagi namin niluto siya with sabaw like sinigang, nilaga, but now we're gonna make it we're gonna do some baking na. Yan lang, slice lang natin siya. Yan. Naku, malambot na. Yan ako. Kailangan ko na ata bumili ng bagong kutsilyo Slice lang natin siya. So pag nag-ano ako, seafood, lagi nyo tatandaan, pag seafood, any fish or seafood, dapat umano dyan, may ano ka, citrus, any acid na pangpares mo, parang pantanggal ng lansa, or ginger, or any spices. Yan, so ito na yung natin, pepper natin. Cut lang natin siya. So this are lemon. Ayan. So yung iba dyan, ilalagay natin sa bottom ng pan, and then yung iba i-squeeze natin pang lamas doon sa fish. Then our orange. Ayan, medyo natutuyo na yung orange. Iba dyan, i-juice ko na lang. So pag may mga stock kayong veg, fruits, or any, isipin nyo, mag-isip kayo ng twist na pwede nyong gawin sa pagkain or juice. Kapag marami nang malapit ng maano yung mga prutas sa bahay, ginu-juice ko na siya. Itong orange pwede mo rin gamitin sa mga sauce to, yung mga orange chicken sauce, mga ganon. Kasunod gawa tayo ng orange chicken. Ayan, cut lang natin siya. Yung half nyan, itatap natin sa fish, then yung half extract natin yung juice, pang lamas din dun sa fish, pang tanggal lansa niya na rin.
So these are Seabass. Yan. Dapat sa taas yung hiwa niyan eh. Kaso hinihiwa na dun sa grocery, hinihiwa yun dyan. Kaya sige, dyan na lang tayo magsimula sa tiyan. Mas maganda sana kung nandun sa backbone yung hiwa niya. Doon tayo magbubukad eh. Yan, discard lang natin yung ano niya, yung spinal cord ng fish. Yan yung half ng orange natin. Extract lang natin yung juice. Squeeze nyo lang. Then pahid nyo dun sa fish. Pwede nyo rin siyang gawin na overnight. Overnight much better pag na-marinate nyo siya overnight. Pero ako ngayon, mabilisan lang to eh. Mabilisan lang tong luto na to. Saglit lang yung maluto yung fish sa oven. Mas matagal pa nga yung marination eh. Yan. Pag may kalamansi kayo, okay rin yun. Kalamansi, lemon, or any acid. Yan na siya guys. So, pwede rin nyo rin siyang i-cut dun sa backbone. Pabaliktad na bulat-lat. Okay rin. Pero ito, mas gusto ko yung ganyan. So, pag nilagay ko siya sa oven, mag-i-steam siya. So, yung steam niya dun sa baba, papasok dun sa loob ng fish. So, yung fish ang magiging parang cover ng mga veg. Tsaka purpose rin ng veg sa tray below is hindi siya mag-stick. Hindi mag-stick yung fish natin. So double purpose. Yung steam ng veg from the oven aangat dun sa fish. And these are chicken oil. Pag wala kang chicken oil, it's alright. Walang problema. Pwede yung olive oil or any oil na magamit nyo.
Sarap gabitan ng mata, oh. Ayan, oh. Oh. Sama ng tingin. Sama ba o natutuwa? Yan guys, so yan, konti na lang. Yung la, ah, half ng orange natin, tap na lang natin siya. So, pasok natin siya sa oven. Preheated oven na yan na nasa 180 na rin yung temperature niya. Pero okay lang, pasok mo na. And ayan, sinilip ko lang pinapakita ko lang sa inyo para makita nyo yung ano niya. Pero usually, when you bake, huwag ka na magbubukas kasi sayang yung gas. Ayan. Pinapasilip ko lang sa inyo. Ayan. Parang yung shota mo yan eh. Pag yung shota mo, huwag mong lagi sinisilip. Ayan mo lang. Oh, ayan. Tapos na. Approximately mga 15 to 30 minutes fish is done already. Yan, ready to go na yan. Sausawan na lang, toyo, suka, toyo, kalamansi. I just add some nori on the sides. Then if you have lemon, soy sauce, sugar, dipping.